At dahil birthday ko ngayong araw, kaya heto at magla-life update muna tayo for today's video. Hello mga mare! Lately ay maraming nagtatanong kung bakit madalang na lang akong mag-upload ng mini vlog. Kaya heto at isushare ko sa inyo ang mga dahilan. By the way mga mare, nandito nga pala kami sa Immaculate Parish Church ngayong araw para mag-attend ng binyag. So eto na nga mga mare ang rason kung bakit madalang na lang akong makapag-upload ng mini vlog. 1 month ago na nga mga mare mula nung mag-propose si Dada. At after a week mula nung mag-propose siya ay nagsimula na kaming mag-prepare for our wedding. Grabe mga mare, ngayon ko nga lang nalaman na napakarami palang kailangan ihanda bago ka maikasal. At dahil pareho nga kami ni Dada na walang idea kung ano yung mga dapat gawin, kaya nagtingin-tingin kami online. Nanood kami ng iba't ibang videos para malaman namin ang step-by-step process. So dahil church wedding ang plano namin ni Dada, kaya ang pinakauna naming hinanap ay ang church kung saan kami ikakasal. Nung makapag-decide na kami, ay pumunta kami kaagad sa church para itanong kung available pa yung target date namin. Ayan mga mare, ipapakita ko sa inyo yung mga videos nung pumunta kami sa church. Kung napapansin nyo mga mare, medyo maulan ng mga araw na yan dahil may bagyo. Pero syempre, kahit anong panahon pa yan, ay go pa rin kami ni Dada. Pagdating nga namin dito, ay pumunta kami kaagad sa office para magtanong. Mabuti na lang talaga at may available pa sa target date namin, kaya heto at nag-fill up na ako ng form. Yan guys. Yan. Maulan ngayon pero sabi ko nga walang makakapigil sa atin. Ayan, nakapag-basket na kami ni Dada ng date for our wedding day. At para sa mga nakakaalam ng pangalan ng church na to, paki-comment na lang at pipili ako ng 3 random winners. Anyway, nung final na yung wedding date namin, ay naghanap-hanap na kami ng reception na malapit sa church. Almost 2 weeks nga kami naghahanap ng reception ni Dada at sa 2 weeks na yon ay nasa 5 to 6 venue ang mga napuntahan namin. Karamihan sa mga pinuntahan naming venue ay magaganda, ang downside lang wala pang kasamang villa kaya medyo magastos at medyo hassle. Kapag ganun kasi ay kailangan mo pang maghanap ng panibagong hotel o kaya naman ng resort para sa preparation. So in that case, mas lalaki yung gastos at the same time, mas hassle kapag wedding day na. Mabuti na nga lang at nakapagtanong kami dito sa may Casa Agustin dahil lahat ng hinahanap namin ay nandito na. Actually mga mare, familiar na kami sa lugar na to dahil nung nag-birthday ang lola ni Dada ay dito ginawa. Pagdating pa nga lang namin ay sinalubong na kami kaagad ng secretary na si Ma'am Ana Maricar Torres. Napakabait nga ni Ma'am at napakagaang kausap kaya hindi ka talaga mahihiyang magtanong sa kanya. Una niya nga kaming tinur dito sa reception hall na nakakapag-accommodate ng 150 to 200 packs. At habang tinutur nga kami ni Ma'am dito sa reception hall ay nagtatanong-tanong na din ako ng some details about dito sa resort. Then after namin dito sa reception hall ay pumunta naman kami sa mga villa. And yes mga mare, maglalakad lang kami dahil malapit lang yung reception hall sa villa. Kung nakikita nyo mga mare ay napakalawak ng space kaya naman kahit marami pang guests ay hindi ka na mamomroblema sa parking. Nung nandito na nga kami ay inexplain na ni Ma'am ang mga details. So may 4 nga silang family villas dito tapos kada isang villa ay nakakapag-accommodate ng 15 to 20 packs. Ang kinagandahan din dito kapag nag-check-in ka ay may full access ka na sa buong resort. That means pwede mo nang gamitin yung pool and garden for picture taking. So nung approved na nga sa amin ni Dada, pumunta na kami sa office para magpa-reserve. Nakita nga din namin yung mga wedding packages nila kaya nagtanong-tanong na din kami kay Ma'am about dito. By the way, maraming salamat nga po pala sa boss nila na si Ma'am Violeta Mendoza sa pagbibigay ng discount sa villa. Sobrang big help po nito kaya naman again, thank you so much Ma'am. Anyway, sa mga oras na yan ay binabasa lang din namin yung contract and then after ay nag-sign na din kami. Inabot na din namin yung down payment pagkatapos ay nagpaalam na din kami kay Ma'am. So ayan na nga yung life update namin mga mare, kaya naman sana ay abangan nyo pa ang susunod na mga kaganapan. O hanggang dito na lang muna mga mare. Maraming salamat sa panonood.